Ako si Marco de la Peña, 17 anyos, grade 11 student sa isang public high school dito sa bayan ng Iloilo. Lumaki ako sa simpleng pamilya, tatay ko ay mangingisda, nanay ko ay tindera sa palengke. Pangatlo ako sa 4 na magkakapatid, at mula pagkabata ay tinuruan na akong maging responsable. Araw-araw, sanay na akong maglakad pauwi mula eskwelahan. Hindi naman kalayuan, mga 3 kilometro lang mula school hanggang bahay namin sa dulo ng barangay. Ang daan ay kilala ko na, kalsada na sementado sa una, pero pagdating sa may papasok na baryo, magiging lubak-lubak at tatawid sa makikitid na pilapil ng palayan. Sa kanan ay sagingan at puno ng niyog, sa kaliwa naman ay bakanting lupa at damuhan. Tahimik ang buhay ko at masasabi kong masaya kahit hindi marangya. Pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa bahay para tumulong sa gawain. Mag-igib ng tubig, magpakain ng mga manok, at minsan maglinis ng lambat ni tatay. Sa tuwing may free time ako, nag-aaral ako sa ilalim ng gasera kasi mahina ang ilaw sa bahay namin. Pero may isang bagay na lagi kong naririnig mula sa matatanda sa amin. Huwag daw maglakad mag-isa sa gabi, lalo na sa mga parte ng baryo na walang poste ng ilaw. May mga kwento kasi ng aswang na naninirahan sa paligid. Yung iba raw ay tao sa umaga, pero sa gabi nagiging halimaw na kumakain ng laman loob ng tao. Hindi ko masyadong pinapansin noon. Sabi ko nga sa sarili ko, baka mga kwento lang yun para takutin ang mga bata. Hapon yun ng Miyerkules. Natapos ang klase namin ng alas 5 at tumagal pa ako sa school kasi may project kami sa science na kailangang tapusin. Bandang alas 6:30 na ako umalis at medyo madilim na dahil makulimlim ang langit. Pagdating ko sa may dulo ng sementadong kalsada, napansin kong wala masyadong tao sa paligid. Tahimik. Maliban sa mga huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Nakasabit sa balikat ko ang bag, hawak ko ang flashlight ko na maliit lang. Habang naglalakad sa gilid ng sagingan, may narinig akong kakaibang tunog, parang tunog ng tik-tik. Mahina lang sa una, pero unti-unting lumalakas. Napahinto ako. Tinapat ko ang flashlight sa kanan, pero wala akong nakita. Sabi ko sa sarili ko, baka panikilang o ibon. Kaya nagpatuloy ako sa paglakad. Pero ilang hakbang lang, narinig ko ulit. Ngayon, mas malapit na. Nang ilawan ko ang taas ng puno ng niyog, para bang nanlaki ang mga mata ko. May nakasabit doon, isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Babae siya. Mahaba ang buhok pero sobra ang kapayatan. Ang balat niya ay kulay abo at kitang-kita ko ang mahahabang kuko niya na parang kuko ng agila. Ang bibig niya ay nakanganga at sa liwanag ng flashlight, kumikintab ang matutulis na ngipin. Pero ang pinaka-nakakakilabot, yung mata niya ay diretsyo sa akin nakatingin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makasigaw. Naramdaman kong parabang hinihigop ng tingin niya ang lakas ko. Pero bigla siyang gumalaw. Dahan-dahang bumaba mula sa puno, hindi gamit ang kamay o paa, kundi parang gumagapang sa ere. Doon ako natauhan. Tumalikod ako at tumakbo ng buong bilis. Ang flashlight ko ay nahulog sa lupa pero hindi ko na sinubukang pulutin. Habang tumatakbo, naririnig ko ang matinis na tunog ng tik-tik na tila sumusunod sa akin mula sa taas ng mga puno. Pagdating ko sa may pilapil, muntik na akong madapa. Pero patuloy pa rin. Ramdam ko ang malamig na hangin na humahampas sa batok ko at parang may aninong dumadaan sa gilid ko. Nang makita ko na ang ilaw mula sa bahay namin sa malayo. Parang doon lang ako nakahinga ng konti. Tumakbo ako papasok ng bakuran at agad isinara ni nanay ang pintuan nang makita niya ang itsura ko. Hingal na hingal, pawis na pawis, at halos mangyak-nyak. Pagkatapos ng gabi, kinuwento ko sa kanila ang nakita ko. Seryoso si tatay habang nakikinig, tapos tumingin kay nanay at tumango. Sabi ni tatay, "Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang dumaan doon pag mag-isa ka. Ang tik-tik kapag malakas ang tunog, malayo pa yan. Pero kapag mahina, ibig sabihin malapit na." Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Sa isip ko, paano kung nahuli niya ako? Paano kung hindi ako nakatakbo? At higit sa lahat, paano kung bumalik siya ulit? Simula noon, hindi na ako naglalakad mag-isa paggabi. Kahit gaano kasimple ang buhay namin, alam kong may mga nilalang sa dilim na hindi dapat binabaliwala.